Hi, good afternoon guys. So, wala tayong gawang choy, walang schedule kasi maulan. So ngayon, magko-content ako ng gun safety para to sa mga baguhan, mga first time na nagkaroon ng baril at walang idea. Bago tayo mag-start, disclaimer lang, hindi ako expert, hindi ako professional. Binabase ko lang yung kaalaman ko, sinishare ko lang yung knowledge ko, yung ina-apply ko sa sarili ko, gusto ko lang i-share sa iba. Yan, disclaimer lang, hindi po ako expert, hindi tayo professional. Basta ito lang, i-apply ko lang kung ano yung nalalaman ko at sa experience ko. So, ito, bago tayo mag-start, yan, ito yung EDC ko. Ano bang EDC? Pag sinabing EDC, everyday carry. Ngayon, pag bibili kayo ng baril, ang una nyo talagang bibilin yung EDC nyo. Kasi ayan yung araw-araw nyo, lagi nyo dala pang self-defense. So, bago tayo magsimula, na-check ko na to, wala tong bala. Ayan. Kasi ako, kiniklear ko lahat bago tayo mag-start ng vlog. So, alamin nyo ang 4 cardinal rules ng baril. May 4 cardinal rules kasi ang baril eh. Yung una, always finger out. Itong daliri nyo, pag gumahawa kayo ng baril, lalo sa mga gun store, minsan tumitingin tayo ng baril sa gun store, dun pa lang makikita kung marunong kayo humawak ng baril. Pag titingin kayo ng baril, lagi ang hawak nyo ganito, yan. Tapos, kung may mga katabi kayo na sa store or sa gun show, huwag kayo titingin ng baril na igaganon nyo. Siyempre, yung point niyan, itong point na to, nakatutok to, sa katabi mo. So, hindi po pwede, which delikado, kahit ba walang bala eh. So, pag titingin kayo ng baril, lagi nyong ganyan ang hawak. Yan. Ganyan lagi hawak nyo, kahit pinipisikal nyo, yan. Lagi nakababa at huwag nyo itututok to kahit sinong tao sa harapan nyo, sa tagiliran nyo. Safety yan, for safety. At lagi, ang finger, huwag ipapasok na, kasi may tao na pag tumingin ng baril, lumawak ng baril, nakaganyan, no? Yan, nakaganyan. Ngayon, delikado yun. Always safety tayo. Finger out. Pag titingin ng baril, ang finger nasa labas. Yan. Saka, pangalawang rules. Pag mag-aim tayo ng fire ng target, pag ginanon nyo yung target, sa kanyo lang ipapasok yung daliri nyo kapag ready na kayo pumutok. At sure na kayo dun sa tina-target nyo, kagaya nyan. Sure na kayo dyan sa tina-target nyo, sa kanyo to ipapasok yung daliri nyo bago nyo pindutin. At kapag tapos nyo nang gamitin ng baril nyo, tapos na kayo magputok, always release magazine. Pag release nyo magazine, tas kasan yung chamber. Laging dalawang kasa o tatlo, depende sa inyo. Pag kinasan nyo, silipin nyo rin yung kung may laman na bala. At i-trigger nyo pababa. Pag na-trigger nyo pababa, clear na yon. Saka nyo i-holster. Yun ang pinaka-safety. Saka, sa pangatlo, ang baril, always nyo i-treat na may load. Okay nang maging paranoid tayo, nang parang baliw tayo na lagi natin to dino-double check. Bago nyo hawakan, bago nyo gamitin, bago nyo ilagay sa bag nyo, bago nyo i-carry, lagi nyong isi-safe na kung may bala yan. At clear. Ganyan. Basta lagi nyong isi-safe na walang laman to. Bago nyo linisin, bago nyo hawakan. At pag loaded siya, pag nilagyan nyo ng magazine, huwag nyo ikasa para mas safe. Kasi sa mga veteranong natutunan ko, sa mga veterans na nagbabaril, isa lang ang tinuro sa akin. Pag mag-EDC ka, mas safe. Ilo-load mo yung magazine na may bala, huwag mo ikakasa. I-safety mo lang. Kasi sa engaging naman, kung praktisado ka, mabilis mo yung mabunot, mabilis mo ikasa kagad yan. Hindi naman ganun ka
tigas ikasa yan, lalo sa sarili mong baril. Saka mo lang siya ikakasa kapag ready to fire ka, ready engaging ka. So, laging safety, pag niload mo yan, safety mo to. So, bago ipasok sa bag. So, yun ang pinaka-safe para sa akin. Dahil, siyempre, may mga advisor tayo, mga veteranong nagbabaril. Kaya, ayun din natutunan ko na nai-apply ko rin sa sarili ko. Saka, pang-apat, ang baril hindi laruan. Hindi to laruan na binili mo na parang gusto mo lang magbaril. Napakalaking responsibilidad ang magkaroon ng baril. Kasi sa panahon ngayon, maraming taing-taing magkabaril eh. Maraming taing-taing magkabaril pero hindi nila alam malaking responsibilidad ang magkaroon ng ganito. Pag nagkaroon kayo ng ganitong baril, kahit anong pang baril yan, anong pang caliber yan, lagi dapat kayong maingat sa lahat ng ginagawa nyo. Saka umiwas sa gulo. Saka bawal mainitin ng ulo, bawal mayabang, bawal ipagyabang sa kainuman. Pag nagiinuman, bawal ilabas. Yan, basta, lagi yan, sinasabi ko, mahirap magkaroon ng sariling baril, malaking responsibilidad. Kaya kailangan disiplinado kayo. Saka sa mga sinasabi ng iba, pag nagkabaril ka, tatapang ka, mali yun. Mas lalo kang matatakot kasi lahat iiwas ka. Kung may mga imminent threat ba yun, basta iwas ka kung kinakailangan. Kasi ang pag-own ng baril binili mo to para proteksyon ng sarili mo sa kapamilya mo Ngayon, gagamitin mo talaga siya kung kinakailangan. Pero kung hindi naman kailangan, wag mong gagamitin. Kasi ang baril, hindi to ginawa para bumuhay. Ginawa to para kumuha ng buhay. Yan. So, yun lang. May papayo ko sa mga first time na magbabaril. Saka isa pang tips ko, pag puputok sa firing range, isang bagay na mahalaga to. Habang kinakausap kayo ng RO nyo, hanggat hindi sinasabi ng RO na aim to fire, huwag nyo ipapasok tong daliri. Saka pag nakatama kayo ng plates, huwag kayo haharap, tas sasaya, tatalon, na haharap ka sa taong nanonood sa'yo, tas igaganon mo yung baril sa likod. Delikado yun. Pag nakatama ka ng plates or ng board, focus ka sa ginagawa mo. Huwag kang tatalon, huwag kang sasaya. Pumokus ka. At ang baril laging nasa harapan. Pag may kinakausap ka, huwag mo to igaganon. Huwag mo igaganon. Nakaganyan pa rin, pwede mong nakaganyan. Tapos finger out. Yan. Sa mga klase naman ng baril, hanapin nyo yung wall na tinatawag. Kasi yan, kaganyan, hindi pa yan nakakasa. Yan nakikita nyo yung wall na tinatawag. Kasi maganda lang dito sa G3C, daming safety feature. Hindi mo siya may pipindot hanggat hindi mo to pipindutin to. Yan, ayan So hindi pa yan nakakasa. Itong wall niyan pag kinasa. Ayan pag kinasa mo na yan, makikita mo yung lalim yan Ang lalim mo. Ngayon hindi mo mapipindot yan kung hindi mo to titrigger. Pag tinirigger mo yan, ayun yung wall na sinasabi. Narinig nyo yung wall? Ayan Kaya pag pumutok, yun, putok na yun. Saka isa pang tips, pag babaril kayo, minsan kasi, kaya nawawala kayo sa align, gumagano yan. Diba, etong daliri nyo nakaganyan, gaganon yan gaganon. Mawawala kayo ng focus madidisalign yung ano nyo alignment. Pag bumabaril ko itong fingertip nyo, hanggang dito lang mahawak niyan yan. Ganyan lang dapat. Yan ganyan lang ang kamay nyo. Yan, kasa natin Ganyan lang dapat yan Pag bang, ganun lang. Huwag nyo ipapasok na ganun, mali yun. Ganito lang pindot nyan. Yan. Saka aralin nyo yung muscle memory. Muscle memory, focus, yan. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano i-align to. Ito kasi, rear sight to. Ito front sight na tinatawag. Gaya nyan, papakita ko sa inyo Paano mo tatamaan to? Ang technique kasi, lalo sa mga
gaya nito, compact gun. Pag inalign mong ganyan, itong front sight, itong mismong front sight, dito may tututok sa ibabaw. Kasi ano to 12 o'clock kasi yung sa mga baril na malilit, para sa akin 12 o'clock ang sight niyan. So itututok mo to sa ibabaw nito. Ganyan, parang ganyan Yan, nakatutok 12 o'clock kasi sa taas Pag binaril mo yan, dito tama niyan baba. Ayan, kaganito. Ayan Ito kasing board na to, ito yung first time ko Hindi pa ako hindi ko pa gamay yung baril ko. Ito na yung gamay ko na yung baril ko. Pag tinutok mo dyan yung front sight mo, ang tama mo yan, gitna. Tapos sa mga malalaking baril, may mga nahawakan kasi ako yung standard size na tinatawag. Ang sight nun, 6 o'clock. So, yung front sight nyo naman, ibababa nyo rito. Pag dito nakababa ang front sight ng 6 o'clock, dito tama yan. Pag 12 o'clock, sinabi, ang sight nyan, 12 o'clock, dito mo ipapatong front sight mo, dito tama yan. So yun, maraming klaseng baril na iba-ibang sight. Kaya, pag gagamit kayo ng baril, alamin nyo kung anong sight. Itong gamit ko kasi 12 o'clock to Kasi nga maliit siya, compact. Tutusin, mahirap makatama sa baril na ganito, kaliit. Kasi nga sobrang liit lang Pero para sa akin, sa sarili ko, kabisado ko tong baril ko, kaya alam ko to gamitin. Kasi nga EDC ko to Kahit 20 meter, kaya kong tamaan yung plates kahit 20 meter kasi nga EDC ko to. So yun, pag nagkaroon kayo ng sarili nyong baril, aralin nyo kung ano yung baril na sight ng baril nyo para makabisado nyo. Kaya nga tayo nagbaril hindi yan para itabi lang. Kaya nga kung magbabaril kayo, dapat pinapiring nyo sa range para magamay nyo. Hindi po pwedeng bumili ka lang ng baril para ilagay lang sa bahay. Tapos, in case na gagamitin mo, hindi ka pala marunong bumaril, di useless din yung pagbili mo ng baril. Kailangan pag bumili ka ng baril, alam mo, gamitin yung sarili mong baril para depensahan yung sarili mo sa aking pamilya mo. Kaya nga tayo nagbaril. Yun. So, ayun lang yung mga maipapayo ko sa inyo. Yan. Sa mga first time, ang bilhin nyo, para sa akin, ito talagang G3C ang pinaka budget meal at magandang concealed carry talaga. Sobrang ganda nito. Sobrang naganda. Hanggang ngayon, mabenta siya, mabili siya sa market ng gun world. So yun, abangin yung mga ibang vlog ko. Yan, sinasamahan ko kasi ng content yung baril, yung vlog ko. Yan. So, paalam guys.